Kabanata 1281, Pagdating ng Emperador. Pwe. Kasabay ng pagbuga ng dugo, malakas na tumilapon ang binatang disipulo bago bumagsak sa lupa. Namumula ang kanyang mga mata habang matalim na nakatitig kay Zephyr, punong-puno ng puot. Humph! Senior Brother Fang, simulan nyo na ang pangungulekta. Malamig lamang na sumulyap si Zephyr sa lalaki bago binalingan sina Fang Kenyon at Goyan. Natahimik ang buong paligid. Lahat ng naroon ay nabigla sa ipinakita niyang lakas. Sa loob ng ilang sandali, walang sinumang nang ahas gumalaw laban kay Zephyr. Zephyr, kapag dumating ang emperador ng Fire Cloud Sect, siguradong mamamatay ka. Galit na sigaw ng kalbong disipulo. Bigla siyang kumuha ng nagliliyab na pulang ron mula sa kanyang katawan at buong lakas na pinadaluyan ito ng True Energy. SCREEECH. Isang matinis na tunog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kasunod nito, isang dambuhalang anyong apoy ang lumitaw sa ere, tila isang banal na apoy na handang lumunin ang buong mundo. Kahit mula sa daan-daang milya, kitang-kita ang nakakasilaw na senadorias na iyon. Zephyr. Nararamdaman na ng emperador ng aming sekta ang ron na ito. Halos mabaliw na sigaw ng disipulo habang naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. Biglang bumigat ang atmosphere sa paligid. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Fang Kenyon at ng iba pa. Junior Brother Kan, umalis na tayo agad. Hindi natin kayang kalabanan ang Emperor-level expert. Tumango rin sina Goyan at Fang Ling bilang pagsang-ayon. Sa buong Immortal Secret Land, kilalang walang kapantay ang 9 na Emperor-level disciples. Ang kanilang lakas ay maihahambing na sa mga maestro ng akademya. Sapat iyon para maintindihan kung gaano sila nakakatakot. Ngunit hindi alam ng lahat. Isa sa mga Emperor-level experts na iyon ang pinatay na ni Zephyr. Hindi mahalaga. Kalmadong sagot ni Zephyr habang nakangiti ng bahagya. Kung hindi ka aalis, hindi rin kami aalis, seryosong sabi ni Fang Kenyon. Kahit Emperor-level expert pa ang kalaban, hindi tayo uurong. Tama. Dagdag ni Goyan. Makasama nyo rin ako, malamig na sabi ni Fang Ling. Maging ang mga disipulo ng Divine Armored Sect ay hindi umatras. Bahagyang naantig ang puso ni Zephyr. Sa loob ng Immortal Secret Land, marami na siyang nakitang kasakiman at pagtataksil. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya kung sino ang tunay na maaasahan. BOOOOM. Biglang bumagsak mula sa kalangitan ang isang napakalawak at nakakatakot na aura. Parang mismong isang emperador ang bumaba mula sa langit. Yumanig ang lupa. Ang hangin ay tila nagyelo. Saan man dumaan ang aura, sakop nito ang 12-dosenang milyang espasyo. Sa isang kisap mata, natahimik ang lahat. Ang ilan ay halos mapaluhod sa tindi ng presyon. Emperor-level expert. Nanginginig na bulong ng ilang disipulo habang namumutla ang kanilang mga mukha. Kabanata 1282, ang Emperador ng Apoy. Ha. Zephyr, patay ka na. Malakas na umalangaw-ngaw ang tawa ng kalbong disipulo habang puno ng yabang ang kanyang mukha. Paano mo nagawang galitin ang Fire Cloud Sect? Lumuhad ka ngayon at magmakaawa. Baka sakaling maawa pa ako sayo. Ngunit nanatiling kalmado si Zephyr. Talaga. Mahina ngunit malamig niyang sagot. Walang kahit katiting na takot sa kanyang boses. Bukod sa kalbong disipulo, may isa pang nakatingin kay Zephyr ng may matinding galit, ang binatang nakasakay kanina sa sayan na liwanag. Hindi pa rin ito matanggap na napahiya siya ni Zephyr kanina. BOOOOM. Biglang yumanig ang buong bulkan. Parang nagbaliktad ang langit at lupa habang dalawang figure ang dahan-daang bumababa mula sa himpapawid. Kasabay ng kanilang paglitaw, isang nakapapasong init ang mabilis na kumalat sa paligid. Nagliyab ang mga sinaunang puno. Ang lupa ay tila natutunaw sa tindi ng apoy. Ang lalaking nasa unahan ay nakasuot ng naglalagablab na pulang robe. Ang bawat hakbang niya ay naglalaman ng napakalaking pressure. Para siyang Diyos ng apoy na bumaba mula sa langit. Siya ang Emperor ng Fire Cloud Sect, Liu Ruohuo. Ang isa namang nasa likuran niya ay isang batang disipulo na may aura ng isang king-level expert. Chihu, ano ang nangyari rito? Malamig na tanong ni Liu Ruohuo habang nakatingin sa dagwang disipulo sa lupa. Sa sandaling makita niya ang kalagayan ni Chiho, agad na naging malamig ang kanyang mukha.
Boom! Isang napakalaking pressure ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nanginig ang mga disipulo sa paligid habang ang ilan ay diretsyong napaluhod sa lupa. Kapag nagalit ang isang emperor-level expert, dugo ang kapalit. Kuya! Ang batang iyon ang samugat sa akin. Galit na sigaw ni Chiho habang nanginginig ang katawan sa hinanakit. Agad niyang itinuro si Zephyr. Swoosh! Sa isang kisap mata, bumagsak kay Zephyr ang nakakatakot na pressure ni Liu Ruohuo. Ngunit, haha, napaka-dominant pa rin talaga ni Senior Brother Liu. Isang masiglang ngunit malakas na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Kasabay nito, isang aura ng kulog at kidlat ang sumabog at sapilitang winasak ang pressure ni Liu Ruohuo. Biglang tumigil si Liu Ruohuo. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Zephyr. Junior Brother Zephyr, ikaw pala. Halatang nagulat siya. Akala niya ay ordinaryong tao lamang ang naglakas loob na galitin ang Fire Cloud Sect. Hindi niya inakalang si Zephyr pala iyon. Maging ang batang disipulo sa kanyang tabi ay napangiti na lamang ng mapait. Nasaksihan nito noon kung paano lumaban si Zephyr laban kay Jindy. At higit pa roon, kasama ni Zephyr ang nakakatakot na Nine Netherbird. Kapag nagsanib ang dalawang iyon, para ka nang humarap sa dalawang Emperor-level monsters. Kabanata 1283, Lihim ng mga Emperador. Hindi ko inaasahang makikita-kita agad, Senior Brother Liu. Bahagyang ngumiti si Zephyr habang kalmadong nakatingin kay Liu Ruohuo. Naguluhan ang mga disipulong nasa paligid. Sa paraan ng pag-uusap ng dalawa, malinaw na magkakilala sila. Anong nangyayari rito? Hindi makapaniwalang bulong ng ilan. Junior Brother Kan, mukhang may hindi pagkakaunawaan lang tayo. Bakit hindi na lang natin ito kalimutan? Kalma ngunit magalang ang tono ni Liu Ruohuo. Ayaw niyang maging kaaway si Zephyr. Sa murang edad nito, nagtataglay na ito ng lakas na kayang takutin maging ang Emperor-level experts. Walang makakapagsabi kung gaano pa ito lalakas sa hinaharap. Si Jindy pa lamang ay sapat ng halimbawa. Hindi naman imposible, malamig na sagot ni Zephyr. Pero mas mabuti sigurong disiplinahin muna ni Senior Brother Liu ang iyong Junior Brother. Simple lamang ang tono niya. Ngunit sapat iyon para pagpawisan ng malamig sina Fang Kenyun at ang iba pa. Total, kausap ni Zephyr ang isang Emperor-level expert. At hindi basta-bastang Emperor. Kundi si Liu Ruohuo mismo. Ngunit ang ikinagulat ng lahat. Hindi nagalit si Liu Ruohuo. Sa halip, ngumiti lamang siya at tumango. Tama ka, Junior Brother Kan. Pagkatapos ay malamig niyang nilingon si Chiho. Chiho. Tanggapin mo ang aral na ito ng maayos. Nanginginig sa galit si Chiho, ngunit wala siyang nagawa kundi yumuko. Hindi niya inakalang magiging ganito ang sitwasyon. Sa paningin ng karamihan, tila maganda ang pakikitungo ni Liu Ruohuo kay Zephyr. Ngunit ang mga tunay na nakakaintindi ay alam ang totoo. Takot si Liu Ruohuo kay Zephyr. At iyon ang pinaka-nakakatakot. Anong klaseng halimaw ba ang binatang ito para katakutin ng isang Emperor-level expert? Tahimik lamang na pinagmasdan ni Zephyr si Liu Ruohuo. Sa likod ng magalang na kilos ng Emperor, ramdam niya ang matinding talino at pagiging maingat nito. Mabuti na lamang at pinili nitong maging kakampi niya. Kung naging kaaway niya ang ganitong tao, siguradong magiging napakadelikado nito. Junior Brother Kan, biglang sabi ni Liu Ruohuo habang nakangiti. Balak sana kitang hanapin. Mabuti na lang at nagkita tayo rito. Hahanapin mo ako. Bahagyang nagtaka si Zephyr. Tama. Ngunit hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan iyon. Lumingon si Liu Ruohuo sa paligid bago bahagyang ibinaba ang boses. Halatang ayaw niyang may ibang makarinig. Dahil dito, lalo pang naging mausisa si Zephyr. Sa huli, matapos magpaalam kina Fang Kenyun at Guyan, sumama siya kay Liu Ruohuo. Sigurado siyang wala ng mga ngahas gumalaw laban sa kanyang mga kasama matapos ang nangyari. Swoosh! Mabilis na naglakbay ang tatlo sa himpapawid. Sa loob lamang ng ilang sandali, halos 50 kilometro na ang kanilang nalakbay. Senior Brother Liu, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi na napigilan ni Zephyr ang kanyang pag-uusisa. Haha, mukhang hindi ka mapakali, Junior Brother Kan.
Bahagyang natawa si Liu Ruohuo bago naging seryoso ang kanyang mukha. Maliban sa amin, dumating na rin ang lahat ng Emperor-level disciples. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Lahat sila. Tumanggo si Liu Ruohuo. Kahit ako, hindi ko pa alam ang buong dahilan. Ngunit kung pinakilos ang lahat ng Emperor-level experts. Huminto siya sandali. Siguradong napakahalaga ng bagay na ito. Kabanata 1284. Pagtipon ng mga emperador. Lahat ng mga disipulo sa antas ng emperador. Bahagyang nagulat si Zephyr. Bagamat tila walang lantad na alitan sa pagitan ng mga emperador-level disciples, bawat isa sa kanila ay tahimik na naglalaban sa likod ng mga anino. Ngunit ngayon, tila sinadyang tipunin silang lahat sa iisang lugar. Iisa lamang ang ibig sabihin nito. May isang napakahalagang bagay na naghihintay. Habang naglalakbay, sinadyang maging magaan ang pakikitungo ni Liu Ruohuo kay Zephyr. Dahil dito, naging maayos at natural ang kanilang pag-uusap. Lumipas ang kalahating araw. Sa wakas, huminto ang tatlo sa tuktok ng isang sinaunang bundok. Tahimik ang paligid. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isa-isang lumitaw ang mga figure sa tuktok ng bundok. Ang una ay isang lalaking nakasuot ng puting kasuotan, may mahabang espada sa kanyang likuran. Sa unang tingin pa lamang, dama na agad ang kanyang pambihirang aura, parang isang immortal na bumaba mula sa kalangitan. Sa bawat pag-ihip ng hangin, tila ba lumulutang ang kanyang katawan. Siya si Bai Dijan. Sa kanyang tabi ay tahimik na nakatayo si Yan Xiaoro, malamig ang tingin habang sinusuri ang paligid. Ngunit ang tunay na nakakuha ng atensyon ni Zephyr ay ang isa pang figure. Isang napakalaking lalaki. Mahigit 3 metro ang taas. Mistulang isang buhay na bundok ang kanyang presensya. Makapal ang kanyang buhok, mabigat ang bawat paghinga, at sa kanyang likuran ay nakasabit ang isang maitim at dambuhalang patpat. Ang sandatang iyon ay kasing kapal ng braso ng tao. At sa bawat pagdaloy ng itim na liwanag dito, tila nilalamon nito maging ang hangin sa paligid. Isang nakakatakot na aura ng kapangyarihan ang bumabalot sa kanyang katawan. Samantalang ang kanyang gintong mga mata ay tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sinuman. Hindi na kailangan pang hulaan ni Zephyr. Isa lamang ang maaaring magkaroon ng ganitong presensya sa hanay ng mga emperador-level disciples. Ang Fighting Ape Emperor. Swoosh! Paglapag pa lamang ni Zephyr, agad silang napansin ng dalawa. Sa isang iglap, nagbanggaan ang kanilang mga aura. Boom! Parang gumuho ang mismong espasyo sa pagitan nila. Sumikip ang hangin. Nanginag ang lupa. Maging ang paligid ay tila tumigil sa paghinga. Ang dalawang ito, tunay ngang hindi pangkaraniwan. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Zephyr. Kahit hindi pa niya lubos na nasusukat ang kanilang lakas, malinaw niyang naramdaman. Mas mataas ang antas ng mga ito kaysa kina Star Sword Emperor at Jindy. Ang aga ninyo. Nakatinging ngumiti si Liu Ruohuo. Sa sandaling marinig ang kanyang tinig, mabilis na hamupa ang mabigat na aura ni Bai Dijan at Fighting Ape Emperor. Ang disipulong kasama ni Liu Ruohuo ay halos mawalan ng lakas, hirap na hirap huminga habang bahagyang nanginginig ang katawan. Junior Brother Liu, hindi ka rin naman nahuli. Nauna lamang kami ng kaunti. Ngumiti si Bai Dijan. Ngunit kahit magiliw ang kanyang mukha, ramdam pa rin ang nakatagong presyon sa kanyang presensya. Junior Brother Kan, hindi ko inakalang magkikita tayong muli ng ganito kabilis. Habang nagsasalita, tumingin siya kay Zephyr. Sa kabilang panig, biglang kumilos si Yan Xiaoro. Zephyr. Makikita sa kanyang mukha ang halatang gulat at saya habang mabilis itong lumapit. Hindi ko inaasahang nandito ka rin. Mahina ang kanyang boses. Ngumiti si Zephyr at bahagyang tumanggo. Hindi ko rin inaasahang makita ka agad. Muling bumalot ang katahimikan sa tuktok ng bundok. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, isang napakalaking unos ang unti-unting nabubuo. Kabanata 1285. Ang pagdating ng mga halimaw. Nang makita ang paraan ng pakikipag-usap ni Bai Dijan at Zephyr, lihim na nagulat si Liu Ruohuo. Hindi lamang siya. Maging ang disipulo ng Five Cloud Seer sa kanyang tabi ay napatingin din ng may pagtataka. Hindi nila inakalang kilala pala ni Zephyr si Bai Dijan.
At base sa kilos ng dalawa, malinaw na hindi lamang basta pagkakakilala ang mayroon sila. Dahil sa ipinakitang lakas ni Zephyr noon, sapat na iyon upang bigyan ng matinding sakit ng ulo ang kahit sinong eksperto. Ngunit ngayon, kung magiging malapit pa siya kay Baidijan, ang pagbangga kay Zephyr ay halos katumbas na ng paghahanap ng sariling kamatayan. Fighting Ape Emperor, ito si Zephyr ng Boundless Academy, si Junior Brother Khan. Nakatinging ngumiti si Baidijan habang ipinapakilala si Zephyr. Mula simula pa lamang, nananatiling tahimik ang Fighting Ape Emperor. Kahit noong dumating si Liu Ruohuo, hindi man lamang ito bumati. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, makikita sa kanyang kumikislap na gintong mga mata ang baliw na pagnanais para sa laban. At nang marinig niya ang pangalan ni Zephyr, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Boom! Parang may banal na liwanag na sumabog mula sa kanyang katawan. Zephyr. Ikaw si Zephyr. Bahagyang kumulog ang kanyang tinig. Kilala mo ba si Jin Zonshan? Sa sandaling iyon, parehong natigilan sina Liu Ruohuo at Baidijan. Hindi nila inakalang ang tahimik na Fighting Ape Emperor mismo ang kusang magsasalita kay Zephyr. Ngumiti si Zephyr. Si Jin Zonshan. Siyempre kilala ko siya. Isa siya sa pinakamabuti kong kapatid. Saglit na natahimik ang paligid. Pagkatapos, H-A-A-H-A-H-A-H-A-H-A. Isang nakakayanig na halakhak ang biglang sumabog mula sa Fighting Ape Emperor. Ang tunog ay parang kulog na yayanig sa kalangitan. Maging ang hangin sa paligid ay nagulo. Ang nakakatakot na alon ng tunog ay mabilis na kumalat sa loob ng 5 kilometro. Kahit si Baidijan ay hindi napigil ang mapatingin kay Zephyr nang may pagtataka. Hindi masama, hindi masama. Hindi nakapagtatakang palagi kang banggitin ni Jin Zonshan. Zephyr, gusto kita. Patuloy ang kanyang malakas na pagtawa. Sa isang gilid, napasimangot si Yan Xiaoro. Mas kaakit-akit pa yata siya kaysa sa akin. Halos kalahating araw nang nandito ang malaking lalaking ito pero ngayon ko lang narinig magsalita. Mahina siyang nagreklamo habang nakatingin kay Zephyr. Samantala, si Liu Ruohuo ay tuluyan ng natulala. Sa loob-loob niya, hindi niya kailanman dapat maging kaaway si Zephyr. Kung maging kalaban niya ang isang halimaw na tulad nito, baka hindi na kailanganing personal na kumilos ni Zephyr. Ang mga eksperto pa lamang na konektado rito ay sapat nang dumurog sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, BOOOOM. Isang napakalakas na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Parang napunit ang mismong himpapawid. Sunod-sunod na lumitaw ang ilang figure mula sa iba't ibang direksyon. Napakabilis ng kanilang paggalaw. Sapat upang mapunit ang ulap at panginiging ang kalawakan. Dumating na rin sila. Mahinang ngumiti si Baidijan habang tumitingin sa void. Sa isang kisap mata, isang gintong liwanag ang sumabog sa himpapawid. Isang figure ang mabilis na sumugod habang nakasakay sa isang gininto ang banal na ilog. Ang kanyang aura ay mapang-api at walang kapantay. Siya ay walang iba kundi si Jindy. Kasabay nito, may isa pang figure ang kumontrol sa vital energy sa loob ng 10,000 metro. Ang enerhiya sa paligid ay naganyong dragon at tigre habang marahas na umuungal. At ang taong iyon, si Yon Tianteng, ang mismong nakatakas noon mula kay Zephyr. Sa sandaling makita ni na Jindy at Yon Tianteng si Zephyr, agad na lumitaw ang malamig na pagnanais pumatay sa kanilang mga mata. Kung maaari lamang, nais nilang durugan si Zephyr sa mismong sandaling iyon.